Sander POV. Natutuwa akong pagmasdan ang kambal namin. Kamukha ko talaga sila. They were ambi angels. At alam kong sila rin ang makatutulong. Para magkaayos na kami ng asawa ko. Please, babies ko. Help daddy to win mommy's heart back. Mahal na mahal ko ang mommy nyo. Kausap ko sa kambal. Pumasok si Tita Connie sa kwarto. Kailangan nating mag-usap, Sander. Mukhang seryoso siya. Iniwan ko muna ang kambal kay Yaya Suzy. At saka kami pumunta ni Tita sa katabing silid. Ikaw pala ang asawang tinutukoy ni Tisha. Panimula niya. Opo, Tita. Si Tisha po ang tumatayong ina ni Chloe. At laking pasasalamat ko po sa inyo sa pagkupkop niyo sa mag-iina ko. Alam ko, Sander. Madalas kayong ikwento ni Tisha. Hindi niya nga lang. Nabanggit ang pangalan niyo. Kaya hindi ko inakalang. Kayo pala ang tinutukoy niya. Talaga po, Tita. Meron lang po kaming di pagkakaunawaan sa ngayon. Nagkakasira po kaming mag-asawa dahil sa isang tao. Dahil kay Cholin. Huwag kang magkaila, Sander. Nabanggit ni Tisha ang tungkol sa unang pamilya ng asawa niya. At ngayon ay alam ko ng si Cholin. Ang tinutukoy niya na dahilan ng pagkakagulo niyo. Opo, Tita. Siya po ang nagpadala ng mga larawan kay Tisha. At inakala nitong nagkabalikan kami. Pero matagal na pong tapos ang lahat sa amin ni Cholin. Paliwanag ko. Siya mismo ang tumapos noon. Maging si Chloe ay nagawa niyang iwan. Hindi ko na rin alam ang gagawin sa kanya, Sander. Dahil ayaw niya kaming pakinggan. At ngayon, kapatid niya naman ang ginugulo niya. Kapatid? Sino pong kapatid? Alam kong mabibigla ka, anak. Pero si Tisha si Maureen. Ang kakambal ni Cholin. Matagal siyang nawalay sa amin. Sagot ni Tita Connie. Po. Paano po kayo nakasiguro? Oo nga't magkamukha sila. Pero malayong malayo ang ugali nilang dalawa. Sigurado kami, Sander. Dahil pinag-na-test na namin si Tisha. Huwag kang mag-alala. Hindi ako galit sa'yo. Nagpapasamat pa nga ako dahil minahal mo si Tisha. Mahal niya kayo ni Chloe. Hindi ko lang maintindihan kung bakit kailangan pa kayong guluhin ni Cholin. Gayong siya naman ang unang lumayo. Hindi ako nakapagsalita sa nalaman ko. Wala pa siyang alam, Sander. Natatakot kasi ako sa magiging reaksyon niya. Gusto niyo na po bang sabihin sa kanya? Hindi ko alam, anak. Kung ito na ang tamang panahon. Matanggap niya kaya gayong alam nating kinasusuklaman niya si Cholin. At marahil ganoon din si Cholin sa kanya. Kinakabahan ako sa posibleng gawin ni Tisha. Pag nalaman niyang magkadugo sila ni Cholin. Kakausapin ko muna ang tito Mauro mo. Ako na rin ang bahalang magpaliwanag sa kanya tungkol sa inyo. Dagdag ni Tita. Salamat po. Mahal ko po ang anak niyo. Hindi ko rin po sinasadya na magkaroon ng ugnayan sa dalawa niyong anak. Maaaring may dahilan ang lahat ng ito, Sander. At isa na doon marahil ay upang mapunan ni Tisha ang mga pagkukulang ni Cholin. Lalo na kay Chloe. Ipagdasala lang natin na maging maayos na ang lahat. Opo, Tita. Sana nga po. At sana'y magkaayos na rin kami ng asawa ko. Magtiwala ka sa Diyos. At sa pagmamahal niyo sa isa't isa. Magkakaayos din kayo. Bumaba na si Tita. Magluluto raw muna siya ng dinner. Ako naman ay bumalik sa kwarto ng kambal. Nakita kong parehong nakahiga ang mga ito sa kama. At si Tisha naman ay nagtutupi ng mga damit nila. Han, can we talk? Huwag kang maingay. Baka magising ang mga anak mo. Napangiti ako sa sinabi niya. Huwag kang ngumiti para kang timang dyan. Galitan niyang sabi. Nagtangka akong lumapit sa kanya. Diyan ka lang. Huwag kang lalapit. Pero dahil pasaway ako, lumapit pa rin ako sa kanya. Di ba sabi ko huwag kang lalapit? Sish!
Baka magising ang mga anak natin yan. Then I quickly claimed her lips. Iniyakap ko ang isang braso ko sa bewang niya. At yung isa ay ipinanghawak ko sa batok niya nang nagtangka siyang lumayo. I deepened the kiss. Maya-maya pa. She finally responded to Emma kisses. Alam ko kasing weakness niya ang mga halik ko, I refused to let go of her pero kailangan din namin huminga. Hinawakan ko ang mukha niya at tiningnan siya ng diretso. I love you, I love you, I love you. I'll always do. Please, hon, forgive me. Kung nagkasala man ako, kung nasaktan man kita, pero walang araw na hindi kita iniisip. Alam kong mahal niya ako. Nakikita ko sa mga mata niya. Pero si Cholin, magkasama kayo. Sabi niya saka siya umiyak. Siya ang may pakana noon. Kahit itanong mo pa kina Miguel at Jen. Alam nila ang mga pinaggagawa ni Cholin. Ikaw lang ang mahal ko, Hon. Pinahid ko ang mga luha niya. Wala nang iba kundi kayo ng mga bata. Adik ka. Ba't di mo sinabi agad? Ba't di mo ako hinanap agad? Ang hirap kayang mga anak mag-isa. Kasi hindi mo man lang ako hinintay na magpaliwanag. Ni hindi mo nga ako tinanong. Akala ko ba kasi walang iwanan? Yung mga pictures kasi, akala ko nagkabalikan na kayo. Nasaktan tuloy ako. Sabi niya nang nakayuko. Alam ko. I'm sorry because you were hurt. I'm sorry. Dahil wala ako noong mga panahong. Naghihirap ka sa panganganak sa kambal. Please forgive me. She also wiped Emma tears away sa kanya ako hinalikan. I love you, hon. Sorry Kenji, hindi ko man lang hiningi ang paliwanag mo. Alam kong mali ako doon. I almost ruined us nang dahil sa selos. Kalimutan na natin yon. Ang mahalaga ay maayos na tayo. At mapapalaki na natin ang kambal ng magkasama. Just promise me you won't leave me again, honey. Promise, Hon, lagi na kitang pakikinggan. Hinding-hindi na ako papayag na mapaghiwalay tayo ni Cholin. Humanda siya pag nagkita kami. Hayaan mo na siya, honey. Wala na rin naman siyang magagawa para mapaghiwalay tayo. Sana nga, Hon. Sigurado ka bang hindi ka ng babae noong wala ako? Selosa rin tong asawa ko, Umiling ako. Halos mabaliw na nga ako. Nang nawala kayo, magagawa ko pa bang mambabae? Binaon ko ang mukha ko sa may leeg niya. I miss you more, hon. Bulong ko. Saka ko sinimulan halikan ang leg niya. I then slowly put Emma hands inside her loose shirt. Nang, Waa! Waa! Halos magkasabay na iyak ng kambal. Nataranta ako. At mabilis na lumapit sa kanila. Wow, mga anak. Mana kayo sa attitude nyo, Wrong timing naman. Para masundan na sana kayo agad. Nang sabay kayong magsipaglakihan. Kung ano-ano ang sinasabi mo sa mga anak mo. Ikaw talagang kapre ka. Sabi niya sabay batok sa akin. Hindi ako kapre. Tingnan mo. Ang cute ng mga anak natin, oh. Chi. I love you. Mom. Napangiti naman siya. I love you, too, Daddy. Salamat na lang. At maayos na kami ni Tisha. Sa wakas, makauwi na kami sa bahay ng magkakasama. Matutuwa panigurado sina Daddy, Mommy, at ate na natagpuan ko na ang mag-iina ko. Tisha POV. God is so good to me. Para i-grant ang hiling na magkabalikan kami ng asawa ko. Finally, magkakasama na ulit kami. Hindi na ako mangangambang lumaki ang mga anak ko ng walang ama. I ran with fingers through his hair, papunta sa matangos niyang ilong. Pababa sa mapupula niyang mga labing labis kong pinanabikan. I then rested Emma head on his chest. At naramdaman ko ang tibok ng puso niya. I love you. Bulong ko sa kanya. Mas tumibay pa ang pagmamahal na yun. Dahil sa nangyari sa namin. I couldn't imagine. I love you too.
At dahil diyan, pag-uwi natin, ikaw naman muna ang mag-aalaga sa kanila. Biro ko sa kanya. Sure, Han. Sineryoso niya talaga. Joke lang. Alam kong marami kang dapat asikasuhin sa opisina. Ang tagal mo na rin kasing hindi nakapasok dahil sa paghahanap mo sa amin. No need to worry, Han. You know I'm the boss. Mayabang na pahayag nito. Magtimpla ka na ng gatas ng mga anak mo kaysa sa magyabang ka dyan. Maya-maya ngangawa na ang mga yan, Correction, Han. You are the boss. Sige, magtitimpla na ako, boss. Napangiti ako sa sinabi niya. He looked so cute. Habang nagtitimpla ng gatas ng mga anak niya. Good morning, Mommy. Patakbong sinugod ako ni Chloe at niyakap. Good morning, baby. How was your sleep? Kina Tita Connie kasi ito tumabi kagabi. Nakapagtataka nga. At close na agad sila. It was good. Good morning. Isha and Yan. I'm your Chloe. Kahapon niya pa inuulit-ulit ang pangalan niya sa kambal. Manat talaga siya sa makulit niyang ama. Ang daddy mo, hindi mo bababatiin. Mukhang nakalimutan nito ang kapre. Ay, good morning po, daddy. Good morning, anak. Tell Yaya to fix your things na. Uwi na tayo ng Kalapan. Maliksing sumunod naman si Chloe. Nagsimula na rin kaming magligpit ng mga gamit. Sigurado ka ba, Hon? Paano si Cholin? Baka si Chloe na naman ang mapahamak. Pag umuwi kami sa bahay, sabi ko, don't worry, pwede naman nating gawan yon ng paraan. Hindi na ako papayag na mapalayo ka at ang kambal. We're in this together. Pinagsisisihan ko na nagpadala tayo sa pananakot ng babaeng yon. Pero hindi na maulit yon. Excited na rin naman akong makita ni na Mommy Sandra at Ate Marga ang kainbal. Paglabas namin ng kwarto, ay nakita kong mukhang paiyak na si Tita Connie. Mag-ingat kayo palagi ha. Tisha, dadao na lang kami sa inyo, paalala niya. Opo, tita. Maraming salamat po sa lahat. Huwag mo nang isipin yon. Para ka na naman naming anak. Kapag may kailangan ka, tawagan mo lang kami, okay? Para ko na rin naman siyang nanay. Bye, mga apo. Naku, mamimiss ko kayo. Niyakap niya si Ian na hawak ng Yaya Suzy nito. At si Isha rin na hawak ko. Ikaw din, Chloe. Lagi kang magpapakabait ha? Kinis at niyakap niya si Chloe. Yes, Lola. I'll miss you and Lolo Mauro. Bibong sagot ni Chloe. Nakasakay na sila ni Sander sa van. Nang lumapit ako kay Tito Mauro, karga ko si Isha. Mag-iingat kayo, Hija. Alagaan mo ang mga anak mo. At ganoon din ang sarili mo. Tawagan mo kami ng Mom Este. Ng Tita Connie mo. Sabi naman ni Tito. Tapos nagpaalam na rin ito sa kambal. Salamat po, Tito. Opo, tatawag po ako sa inyo. Magkita tayong muli kapag maayos na ang lahat. Hapon na nang nakarating kami sa bahay. Sinalubong kami ni na Daddy at Mommy. Pati na rin ni Ate Marga. Oh, you gave birth to these two adorable babies. Hindi malaman ni Ate Marga kung ako ba ang yayakapin o ang kambal muna na parehong tulog. Ate, ang boses mo. Baka naman mabulabog mo ang tulog ng mga anak ko. Reklamo ni Sander. Pati kasi si Chloe ay tulog na tulog. Habang buhat niya. Huwag kang panira ng moment. Alexander. Akin na, sis. Her name's Alexa Isabel. Isha ang palayaw niya. Isha, that's your Tita Marga. Pakilala ko sa kanila. Troy Adrian naman yung kambal niya. Ian ang palayaw. Nice names, sis. Mabuti at nagbalik ka na, anak. Masaya akong nakauwi na kayong mag-iina, sabi ni Mommy Sandra. Nakaramdam tuloy ako ng hiya sa kanila. Opo, Mommy. Sorry po kung pinag-alala ko kayo. Kinuha niya si Ian kay Yaya Suzy.
Huwag mo nang isipin yon, iha. Ang mahalaga ay nandito na kayo ng mga apo ko. Tingnan mo, oh. Kamukha ko itong si Ian. Pagmamalaki ni Daddy Alex. Dad, ako ang tatay. Siyempre ako ang kamukha. Sabat ng kapre. Inakyat na ni Imelda si Chloe sa kwarto. Bakit? Sino ba ang tatay mo? Di ba ako? Magkamukha tayo. Hindi kamukha rin ako ng apo ko. Sagot ni Daddy. Nagtawanan kami. Umakyat na rin kami sa kwarto pagkatapos. Iisang crib lang daw ang nakahanda. Kasi hindi nila alam na kambal ang anak namin. Pero malaki naman kaya kasya na ang dalawa doon. Inayos na namin ang higa ng kambal na mahimbing pa rin natutulog. Saka kami nagpahinga. Nakapapagod din kasi ang biyahe. Kinabukasan, dinalaw kami ni Miggy. Tinawagan pala siya ni Sander. Para ipaalam na nakita na niya ako. Nag-alala rin daw si Unggoy at Himala na nagkasundo na sila. Kasama niya si Jen na bumisita. Mukhang nagkakamabutihan na ang dalawa Baka magulat na lang ako. At ikakasal na sila. Tisyang, nabuhay ka. Salubong ni Miggy sa akin. At bakit? Kailan ba ako namatay? Unggoy na-miss kita. Niyakap ko siya. Tikim ng asawa ko. Akala ko pa naman okay na sila. Pero tama na. Asawa ko yan, Si Jen, nanonood. Napatingin ako kay Teacher Jen. Hello, Jen. Kumusta? Mas gumaganda tayo, Blooming. Namula ito dahil sa sinabi ko. Hindi naman. Pero thanks, Tisha. Magaling akong mag-alaga, Tishang. Alam mo naman, pagmamayabang ni Miggy. Yes, ang yabang. Likas na maganda yang si Jen, no? Tatawa-tawang inakbayan nito si Jen. Teka, nasa na ang baby mo? Ang tindi mo, parang di ka nanganak, Slim ulit. Hirit na naman ni Miggy. Saktong pababa si Ate Marga ng bagdan, karga si Baby Isha. Kasunod niya si Yaya Suzy na karga naman silan. Ayan ang mga babis ko. Say hello to Tito Miggy and Tita Jen, Ian. At Isha. Namilog ang mga mata nila. Kamba. Magkasabay na sambit nila. Magaling ako, Tumawa ang asawa ko sabay kuha niya kay Ian. Tindi mo, PR. Sabi naman ni Miggy. Nagtawanan na lang kaming lahat. Masaya kaming nagkumustahan at nagbalitaan. Tapos, nag-usap kami ni Miggy. Habang si Jen at Sander ay nakipagkukulitan sa kambal. Mabuti at nagbalik ka, Tishang. Babatukan kita kung sakaling tuluyan kang naglayas, sabi ng best friend ko. Nagkamali ako, Miggy. Hindi ako nagtiwala sa asawa ko. Mahal ka niya at hindi ka niya niloko. Matindi lang talaga yung kawangis mo. Walang hiya ang babaeng yon. Muntik niya nang tanggalan ng pagkakataong makapiling ng kambal ang ama nila. Huwag ka kasing basta-basta patatalo. Lumaban ka dahil alam mong ikaw ang tama. Tumango ako. Lalaban ako para sa mga anak ko. Para sa pamilya namin. At tandaan mo, lagi lang akong nandito para sa inyo. Kami ni Jen. Salamat, ha? Kailan na ang kasal nyo? Bigla siyang naging seryoso. Hindi ko pa alam sa ngayon. Marami pa akong dapat ayusin, May problema ba siya? Nagpaalam na rin sila pagkatapos. Mukhang may pinagdadaanan si Miggy. Pero mukhang hindi pa siya handang sabihin yon sa akin. Masaya ako at nakauwi na ako sa pamilya ko. Sana lang wala nang dumating na problema. Ang gusto ko lang naman ay ang tahimik at ligtas na kapaligiran para sa mga anak namin. At kahit anong mangyari, pipilitin kong ibigay yon sa kanila. Hindi ako papayag na guluhin pa kaming muli ni Cholin. Lalaban na talaga ako ngayon. Cholin POV. Ilang linggo ko na ring hindi nakikita si Sander. Hindi naman ako makalapit sa bahay nila. Lalo na't nandyan si Tita Sandra. They don't like me. Samantalang dati ay okay naman kami. It all started when that Tisha came into the picture.
Arg. That bitch. Kinuha niya ang dapat ay sa akin. Palagi rin akong nasa opisina ni Sander. Pero hindi ko pa rin siya naabutan doon. At kahit ang parents ko, hindi ko alam kung nasaan. Uso yata ang maglaho lately. Hindi naman sa hinahanap ko sila. Pero nagtataka lang ako. Kung bakit suddenly ay ang busy nila. I was about to go downstairs nang napansin kong may inaakyat na gamit ang mga katulong. At last, Emo parents were back. And I didn't know kung saang lupalop sila ng galing. Anak, may good news kami ng daddy. Musayo. Mom said. Ang saya niya yata. And what could that good news be? Walang gana kong tanong. Nakita na namin ang kapatid mo. Ano raw? I was speechless for a moment. Really? So, buhay pa pala ang pinakamamahal niyong anak. Akala ko nalunod na siya at kinain na ng pating. I was so mad. Sino ba ang matutuwa sa pagbabalik ng taong kinamumuhian ko? Anak, hindi ka man lang ba natutuwa? Buhay ang kapatid mo. Pwede na natin siyang makasama. Of course not. Siya ang dahilan kung bakit naging miserable ang buhay ko. Kaya sisiguraduhin kong pagsisisihan niyang nabuhay pa siya. Do I need to invite a band para salubungin siya? Magpapafiesta ka ba? Inis kong tanong kay Mom. Stop it, Cholin. Kung hindi mo kayang maging masaya sa pagbabalik ng kapatid mo, manahimik ka na lang. Daddy always got mad. Basta ang precious Maureen nila ang pinag-uusapan. Which made me hate her even more. Whatever, Dad. Tinalikuran ko na sila. At tumakbo na pabalik ng kwarto ko. Binalibag ko pa ang pagsara ko sa pinto. I hate you. I hate you. Bakit nabuhay ka pa? Peste ka sa buhay ko. Pinagsusuntok ko ang unan ko imagining it was Maureen. Pero hindi Bal. Makagaganti na rin ako sa lahat ng paghihirap na idinulot niya sa buhay ko. Inayos ko ang sarili ko at lumabas ng bahay. I wanted to drink and celebrate dahil sa wakas, makagaganti na rin ako sa kapatid ko. I went to Emma's favorite bar, order ng alak at uminom. Gusto kong makalimot. Bakit pa ganito ang buhay ko? Simple lang naman ang gusto ko, ang mahalin akong muli ng lalaking mahal ko at ng parents ko. Pero may mga taong pilit silang inilalayo sa akin. I hated them all. Pagkatapos kong maubos ang nasa baso ko, tumayo na ako at pumunta sa dance floor. Gusto kong isayaw ang init na nararamdaman ko. Feeling ko, dito ay malaya ako. Pinalibutan ako ng kung sinong mga lalaki. May humila pa nga sa akin. Hey, baby. Wala ka bang kasama? Akin ka na lang, bulong ng isang pangit na lalaki. Let go of me. I don't like you, you ugly freak. Sigaw ko sa mukha niya. Pero marahas niya akong hinawakan sa braso. You bitch. Ang tapang mo ah. The next thing I knew, nagkakagulo na. May isang kamay na pilit akong inilalayo sa kanila. Hey! Sino ka ba? Bitiwan mo nga ako, sigaw ko. Stop it, Cholin. Ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Pamilyar ang boses niya. Zach. What the hell are you doing here? Zach was M1 Knight in shining armor. Kahit noong nasa States pa kami. I'm here for a project. Anyway, I'm so disappointed to see you like this. Iling-iling na pinasok niya ako sa coach niya. What's happening to you? Bakit mo ipinapahamak ang sarili mo? What do you mean? I'm fine. Nakainom ako pero kaya ko pa naman ay. Paano kung hindi ako dumating? Idinabastos ka na ng lalaking pugita na yon. I loved. Pero maya-maya lang din ay napaluha na ako. Mahirap ba akong mahalin, Zach? Why can't they love me? Niyakap niya ako at patuloy akong umiyak sa dibdib niya. Hindi ka mahirap mahalin. You're just misunderstood. Hinawakan niya ang mukha ko. Alam kong hahalikan niya ako. At hindi na ako tumutol. Gusto kong maramdaman kung paano mahalin at pahalagahan kahit ngayon lang. Let me show you na hindi ka mahirap mahalin.
Tumango ako bilang sagot. Dinala niya ako sa kondo niya. He kissed me as soon as we got there. He was a good kisser. Ramdam kong mahal niya ako sa mga halik niya. Binuksan niya na ang zipper ng damit ko. At saka hinubad to. In return, I also removed his polo. He was such a hottie. Stop me now, dahil baka di mo na magawa yon mamaya. Alam kong mabuti siyang tao. Kaya nga sana siya na lang ang minahal ko. I don't want you to stop, sabi ko. At kinabig siya para halikan sa mga labi. Zach made me feel loved. Kahit hindi siya ang taong gusto. Kung magparamdam sa akin noon. I woke up and saw him sleeping soundly beside me. Sana talaga siya na lang si Sander. Pero hindi pa rin ako paaapi. Gagawin ko ang lahat para makuha ang gusto ko. At magbabayad ang kapatid ko sa lahat ng paghihirap ko. Hindi ko na hinintay pang magising si Zach. Nag-iwan na lang ako ng note. Pagkatapos ay umuwi ako sa bahay para magpalit ng damit. I needed to see Sander today. Kakapalan ko na ang mukha ko. Nag-drive ako papunta sa bahay nila. Good thing. At nasa may garden lang sila ni Chloe. Habang papalapit ako sa kanya ay napansin kong he was holding a baby. Kaninong anak ang batang yon? I also saw Marga carrying one. Nakita kong tuwang-tuwa silang kinukulit ang mga sanggol. Maya-maya ay may lumabas na babae. At kinuha kay Sander ang baby. Si Tisha. Nagbalik na siya. At ang mga sanggol ay mga anak niya. Hindi ko na napigilan at pumasok na ako ng gate. Sakto rin kasing may lumabas na katulong. So, nakabalik ka na pala. Malakas na sabi ko. Mula sa pagkakayuko niya, ay napatingin siya sa akin. Mabilis naman niyang ibinigay ang bata sa yaya nito at pinapasok sa loob. Ganoon din sina Marga at Chloe. Ano na namang kailangan mo, Cholin? Tanong ni Sander. Hindi ikaw ang kinakausap ko, Sander. Nilapitan ako ni Tisha. At nagulat ako sa ginawa niya. Bigla niya akong sinampal. How dare you? Susugurin ko sana siya pero hinarang ako ni Sander. Kulang pa yan para sa mga ginawa mo. Sa pamilya namin. Sabi ni Tisha. Abat matapang na siya ngayon ah. Umalis ka na, Cholin. Huwag mo na kaming guluhin pa. Dahil baka kung ano pa ang magawa ko sa'yo. Sabi naman ni Sander. Pero Sander, may nangyari sa tin. Diba? Mas magaling pa rin ako sa kama. Kaysa kay Tisha. Sabi ko sabay hinila si Sander. Alam kong sinadya mo ang lahat ng yon, sabi ni Tisha. Naaawa ko sa'yo, Cholin. Bakit kailangan mong magpakababa? Ako na ang mahal ni Sander. Kami ng mga anak niya. Bitch. Mang-agaw ka. Agad akong hinila ni Sander palabas. At marahas na ipinasok sa kotse ko. Leave us alone. Sigaw niya saka siya muling pumasok ng bahay. Magbabayad kayong lahat. Hinding-hindi ko hahayaang maging masaya kayo. Sigaw ko. Nagkabalikan na pala sila. Kaya siguro nawala ng matagal si Sander kasi hinanap niya sila. Akala ko tuluyan ko nang napalaya si Tisha sa buhay namin, hindi pa pala. Papaakyat na ako sa kwarto ko. Nang may napansin akong papel sa nakapatong sa desk ni Daddy. Dinampot ko yon at nakitang resulta yon ng DNA test. Teka, DNA test to ng mga magulang ko. At ni Leticia Alexis M. Rosales. Si Tisha. Si Maureen.